Sa iba pang balita, gagawin na lamang isang alternative learning center ang isang gusali ng paaralan sa Muntinlupa City. Mula sa Pasig City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan? Magandang gabi sa iyo, Monica. Kanina nga ay nag-ikot sa ilang mga eskwelahan sa Muntinlupa City si DepEd Secretary Armin Luistro. Ito ay upang alamin yung magiging kondisyon ng mga eskwelahan na mayroong gusali na nakatayo sa ibabaw ng West Valley Fault. 5 gusali sa Pedro Diaz High School ang hindi muna gagamitin ng eskwelahan ngayong pasukan dahil ito ay nasa ibabaw ng West Valley Fault. Ibig sabihin, delikado ang mga gusaling ito sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Kabilang dito ang Administration Building, Values Education Building, TVE Building, TVE-A Building at ang Biason Building. Sa kabila nito, inanunsyo ngayon ng PEDS na sa Lunes na magsisimula ang klase sa kanilang eskwelahan, gayon din sa Alabang Elementary School. Ayon sa pamunuan ng PEDS, ang lahat ng mga academic classes sa kanilang eskwelahan ay isasagawa pansamantala sa English Building, Mathematics Building, Social Studies Building at Filipino Building. Habang ang technical vocational classes naman ay gagawin sa ALS Center na mayroong 15 classroom. Ang magiging sistema po ay ganito. Ang academic classes po ng pangumaga, magkaklase po dito sa Pedro E. Diaz High School. Yun po kanilang technical vocational education subjects ay doon po gagawin sa AL Center. Ang mga estudyante po ng TechVoc curriculum ay 2 beses lang kailangan pumunta sa AL Center sa loob ng 1 linggo. Yung pong regular basic education curriculum, ang mga mag-aaral po namin ay pupunta lang po doon ng 1 beses sa buong linggo. Sa ngayon nga ay nilagyan na ng mga babala ang paligid ng 5 gusali ng eskwelahan na nakatayo sa ibabaw ng West Valley Fault upang hindi na ito puntahan pa ng mga estudyante at maiwasan ang anumang aksidente kung lumindol. Patuloy naman ang isinasagawang pag-aaral ng Joint Engineering Team sa 5 gusali upang matukoy kung dapat na ba itong i-demolish o alisin ang mga bahagi na delikado sa lindol. Ngunit sa kabila nito ay may ilan pa ring mga magulang at mga estudyante ang nababahala at nagbabalak ng lumipat sa ibang eskwelahan. Inaano ko nga ito anak ko, paano kaya ito pag halimbawa lumindol. Gusto ko sanang i-transfer. Nakakatakot din kasi 5 building, tsaka malalaki mga building dito. Baka may mangyari masama. Ayon kay DepEd Secretary Armin Luistro, walang dapat na ikabahala ang mga magulang at estudyante dahil ginagawa na ng kagawaran ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Sinabi rin ng kalihim na mas makabubuti kung aalamin at pag-aaralan na lamang ng mga magulang at estudyante ang mga nararapat na gawin upang maging handa sa oras ng sakuna. Hindi rin naman po tama na tayo po ay magkakaroon ng aksyon na hindi nakabase sa scientific reality, no, and objective data. Kailangan pong pag-aralan natin. Yung pong may takot at may kaba, pwede po tayong mag-usap, pwede po tayong magkaroon ng konting pagpupulong. Kahit hindi po DepEd, pwede po yung sa mga marunong sa agham. Dahil mas mahalaga po na kung may takot, maalaman ano yung kinakatakutan at ating maintindihan kung ano yung lindol. Bukod nga sa PEDS ay ininspeksyon rin kanina ng DepEd ang Alabang Elementary School at Buli Elementary School na parehong nakatayo sa ibabaw ng West Valley Fault. Monica, kung kanina nga ay inanunsyo na ng PEDS at ng Alabang Elementary School na sa Lunes na opisyal mag-uumpisa ang kanilang klase, itong Buli Elementary School ay wala pang official statement kung kailan mag-uumpisa yung kanilang klase. Sa ngayon nga ay hihintayin pa nila yung assessment ng Joint Engineering Team kaugnay dun sa structural integrity ng kanilang mga gusali. Itong Joint Engineering Team ay binubuo yan ng PHIVOLCS, ng DPWH at ng Engineering Department ng munisipyo ng Muntinlupa. At yan muna latest mula pa rin dito sa Department of Education. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat ng live mula sa Pasig City.